Hello, mga kabato. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo about sa aking sakit na dialysis, CKD5. Kami mga CKD5, ang ngayon nagda-dialysis na kami. Ang binabantayan sa amin unang-una ang aming hemoglobin. Ang hemoglobin kasi, pag okay pa ang kidney mo, produce yun ng kidney. Yan ay uri ng dugo. Yung hemoglobin na yan. Produce yan ng kidney pag okay pa ang kidney mo. Kami na mga sira ng kidney, hindi na nagproproduce ng hemoglobin. Kaya, every time na nagda-dialysis kami, doon sa bloodline, hindi naman maiwasan nga walang matitira sa dugo pag binabalik na sa'yo ang dugo pagkatapos mo mag-dialysis. Hindi naman maiwasan nga na may natitirang ang dugo. So, nababawasan yung dugo or minsan hindi ka makatulog, nagiging anemic ka, kaya bumababa ang hemoglobin mo. Ngayon, may gamot na ini-inject sa amin pagkatapos ng dialysis namin. Yun ay pagpataas ng hemoglobin namin. Kasi pababa ng pababa. Pero yung iba, okay lang. Para sa akin. Pero mostly talaga, nag-i-injection yun para pang padagdag ng hemoglobin. So, ang pangalawang babantayan sa amin, ang aming potassium at saka phosphorus. Kaya kaming mga nagda-dialysis, kung ang normal ay maganda sa kanila ang mga prutas, mga green leafy vegetables, okay yun sa inyong mga normal na ang kidney. Pero sa amin yung nagda-dialysis na, bawal yan sa amin ang mga prutas. Ang prutas kasi nagpapataas ng ng potassium. Ang potassium kasi pag sobrang taas sa amin, pwedeng masira ang aming puso. Pag sobrang namang baba, pwede kang malumpok, yung mababa ang potassium. Kaya kailangan nasa normal level ka lang. Sa phosphorus naman, hindi rin pwede ang sobrang taas kasi masisira din ang puso mo. Pag sobrang okay lang, yung nasa normal level ka lang din, pero wag lang mataas ang phosphorus. Kaya yun ang binabantayan, yung tatlo na yan, hemoglobin, phosphorus, tapos yung potassium. Yun ang binabantayan sa amin. Kailangan meron yan. Pero monthly talaga, hemoglobin. Yun ang sa amin. Ang binabantayan. So, pagdating sa mga pagkain, ang case ko ngayon, kasi nasira ang kidney ko dahil sa uric acid. So, bawal sa akin ang lahat bawal. Lahat ang green leafy vegetables bawal. Ang mga prutas bawal, lalo na yung mga makakatas ng prutas, bawal yun sa amin kasi limitado nga ang tubig. Yung mga masasabaw na mga pagkain, bawal sa amin yun kasi limitado ang tubig. Tapos, sa akin, ang kaso ko, bawal sa akin, pati yung mga vegetables nga, yung mga talong, okra, ganyan, bawal din sa akin yun dahil mataas ang uric acid ko. Kaya, lahat na lang bawal sa akin. Minsan kumakain ako solo, kanin na lang para maiwasan yung mga sakit-sakit. Pero kumakain din ako paminsan-minsan ng karning manok, tsaka isda. Yun na lang ang inaano ko. Pero bawal din sa amin ang mga walang kaliskis na isda.
Yun, ang may kaliskis lang ang pwede sa amin. Sa akin. Ewan ko yung iba. Kasi iba-iba ang cases namin eh. Saka, iba-iba ang function ng katawan namin. May mga ibang dialysis patient nga umaabot ng may 20 years pa nga, mayroon pang mas kuan pa, lalo na siguro sa ibang bansa. Pero dito sa atin, sabi nga ni doktor noon eh, sabi ko, Dok, ilang taon ba ang lifespan ng kuan, ng dialysis? Sabi niya, 10 years, sabi niya. Oh, sabi ko, tingnan na lang natin kung umabot tayo ng 10 years. Kung bibigyan tayo ng Diyos, magdasal lang tayo. Salamat. Basta hanggang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng maganda sa ating kapwa. Kaya sa aking munting pangarap, ang aking mission, sana matulungan niyo ako, mapalago ang video ko para makarating sa mga taong gustong tumulong. Hanggang dito lang muna dahil marami pa tayong pag-uusapan sa susunod pa ng mga video. Thank you. Good morning.